Good afternoon mga bossing. So pala yung battery natin 8S2P na EVE 105 AH per cell. So 2 parallel. So dalawa considered as 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 12, 14, 16. So since dala-dalawa, so parang 8 naka-series, 2 parallel, so 24 volts, 210 AH or equal to 5,376 watt hour. So ito yung battery natin. Ito yung positive, ito yung negative. Negative ito, yan, 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 and ito yung positive. So itong positive nakakorek yan direkta sa ating SRNE. So battery positive direkta sa positive. Ito naman ang negative, nakakonek yan direkta sa battery sa SRNE na 40 amps. So ito na ngayon alas 12 Gs ng noon time. Ito yung battery natin, nasa 27.6. medyo ano siya, kasi nagluluto tayo ngayon at gumagamit yung load ng TV tsaka yung freezer tsaka marami pang iba. So medyo sumasayaw yung voltage natin kasi may rice cooker yun. So pakita ko lang itong SRNE natin. Ito ang PB input. So PB input naman natin, ito yan, ito direktang nakakonect yan doon sa taas sa solar panel natin na dalawang 3 na 550 watts naka series, tapos MC4 connector, tapos ito 2.5mm squared na twin core yan, 2.5mm squared. So hindi siya nag-iinit kahit na mag 40 amps pa kasi okay lang yan, naka-series kasi, so medyo mahina yung current pag series. Pag nag-parallel mainit yan. So inano natin, siniris natin kasi kaya naman i-handle ng ano natin SRNE, yung dalawang 3 na 550 watts, so total 1,100 watts. Bakit natin siniris? Karamihan nagsasabi hindi pwede kasi ang nakalagay sa sticker nakalagay sa likod ng 3 na 49.90 something yata na VOC at VMP na 42 volt something. So parang hindi na pwedeng, hindi daw kakayanin ng SRNE 40 amps, pero kakayanin niya kasi yung actual na voltage na sa dalawang series is 71.2 lang, hindi siya 100, hindi siya 90, hindi siya 80, 71.2. Naglalaro lang yan sa 70 to 80, 85 ganon. Mag-i-stop to temporarily, nadidetect niya na over voltage pag nag-reach ng 90 volts to, which nangyayari lang yun pag like malamig yung panahon, tapos ano yung tutok yung araw pero malamig yung panahon. Minsan umaabot ng 90, 91, 92. So pag nag-90 na siya, automatic ite-temporarily stop niya yung charging or yung conversion niya galing sa panel papunta, convert niya papunta sa battery, i-stop niya. Pag below 90 na naman to, mag-resume na naman siya ng charging, which seldom lang yung nangyayari pag umuulan siguro ganon. Umuulan pero matagal ko nang hindi na ano yun,
experience. At okay lang yung mga ganun. Kahit paumabot ng 100 yan or 102 volts. Ang gagawin ni SRNE, kasi matalino si SRNE, i-stop niya lang yung charging. Tapos hintayin niya na bumaba sa 89 ulit para mag-charge siya ulit. So yun, ganun kagaling si SRNE. Kaya SRNE at saka Life Power Battery at Trina na dalawa 550 watts series, best partner yan. So yun, ito naman yung pumapasok sa atin ngayon na current 29 30, kasi hindi masyadong tutok yung araw, medyo cloudy. Pero pag tutok talaga yung araw, tapos ganito yung VOC, VMP, yan umaabot yan ng 38 to 40 ganun. Pag nag-40 naman, magbiblink naman yan. Kasi sabi niya hanggang 40 lang ako. Maximum na ako. Pero okay lang yun pag nagbiblink siya ng 40. Kasi tuloy pa rin ang charging niya, 40. Sinasabi lang ng blink na yun na hanggang dito lang 40 amps. Unless kung 60 amps siguro to, hindi siya magbiblink. Tuloy-tuloy siya sa pagtaas. Pero hanggang 40 lang. So ganun ka-efficient sa Trina solar panels. At saka itong SRNE. Perfect partner, perfect combination talaga sila. So yan yung current na pumapasok ngayon. So ang computation dyan, kasi nakaano tayo setting sa battery is lithium 24 volts. So ang lithium, kung titingnan natin sa manual ng SRNE, is nasa 14.4 volts. Pag naka-lithium kasi walang floating, walang ano ba tawag doon? Float charge at saka equalizing, wala. Sa gel lang yun at saka lead acid na battery yung floating at equalizing. Pag lithium ang gagamitin mo, wala ka nang mababagong settings. Lang, lithium at saka yung voltage lang 24 volts lithium. So automatic yun 14.4 times 2, 28.8 volts ang charging voltage niya gamit nito ngayon sa lithium. So pag umabot yan ng 28.8, automatically yung current babagal to hanggang sa mawala, hanggang sa puno na talaga yung battery. So magsisiro yan dito sa current. But since pa lang yung natin battery is 27 point something pa lang, which ang full nito is 28.8, so tuloy-tuloy lang yan. Ang voltage 71, ito yung current. Next is ito yung same lang dun sa main screen, voltage ng battery natin. Tapos ang load na ginamit na wala tayong consumption sa load kasi hindi natin ito ginagamit ngayon, yung load. Tapos alas 12 Gs ngayon, alas 12:15 ng afternoon PM, pero ang na-harvest natin sa 24 volt system natin is 152 AH na. So kung i-convert natin to 20, nominal voltage ng 24 volts is 25.6 times 152. Yun na yun yung harvest natin. So lakas, di ba? Laki na ng value niyan. Kasi ito, pag mapuno to na hindi tayo gumagamit ng load sa kanya, mapupuno siya pag 5,376 watt hour. So ito, magkano na total nito ngayon? 153 times 25.6. Yun yung harvest natin. Kalahati pa lang ng araw. Aabot pa yun ng 200 plus pag hindi talaga umulan or hindi cloudy. So ganun kalakas si Trina at SRNE at itong Eve natin. Perfect partners din sila. Next, yung load, ano ba to? Kasi masyadong clear. Sa load side yan, wala tayong hindi ginagamit. 45 yung temperature ng
SRNE. Hindi siya masyadong mainit kasi nilagyan natin yan ng ceiling fan dito, nakatutok yan dito at saka sa battery. So hanggang 45 lang yan kasi yung ceiling fan natin ano lang yan, 6 watts 6 to 9 watts lang yan, pero malakas siya. Best partner din yan ito. 15 meaning yung load natin is manual, on off yan, on off, click lang isa-isa. Tapos error, walang error, perfect yung running system natin. So yun, 7.9 battery, yun. Tapos voltage niya ng dalawang series na 3 na 550 watts, total 1100 watts is 72. So malayo sa 100 volts na maximum VOC ng ng SRNE 40 amps. Malayo 69 pa nga. So walang dapat ikatakot na mag-series ng dalawang 3 na 550 watts dito sa SRNE 40 amps. Kayang-kaya ang handle nito. Huwag kayong matakot mga boss. Huwag yung paniwalaan yung mga nagsasabing hindi pwede. Pwede. Based on experience, ito na. Working siya at ang lakas niya maka-charge on 29. Yan yung ano, kasi hindi nga siya masyadong ano ngayon mainit. Yung current is 29 lang yan, pero ito na yung harvest natin, 154 AH 154 AH na. So ang total ng battery natin is 210 AH 154. So kung hindi tayo gumagamit ng load, which gumagamit naman tayo ng load simula pa kanina, 24 hours kasi tayo gumagamit ng load kasi ito na pure off grid na talaga tayo, hindi na tayo gumagamit ng Meralco. Tinurn off ko na yung main house breaker natin. So ang nakasaksak ngayon sa ating inverter na 3 kilowatt 1 solar, ito nakasaksak dito, itong wire na to papunta yan dito, ito yan. So bali dalawang male, so ito connected na yan dun sa ng Meralco. Pero since naka off na yung natin main house breaker, so hindi naman nagbabangga yung Meralco kasi naka-off na yung Meralco. So ganun lang mga bossing, nakita ko lang, explain ko lang konti kung anong nangyayari sa system natin ngayon, which naka 24 hours na tayo, ito lang ginagamit natin. So voltage ng battery 28, ang current na pumapasok sa 24 volts system is 29. Ayan. At ito na yung harvest natin for the day, 155 AH. Aside from that 155 AH, meron pa tayong dalawa dito, nagtutulungan tong tatlo. Nagpapasok din yung isa natin na Nelejoy 600 watts ng 11 amps current, at saka itong isang Nelejoy na maliit na 200 watts step up, nagpapasok din siya ng 4.22 amps. So mabilis talaga mapuno yung battery natin. Total pala ng natin, wattage ng solar panels natin is 1,820. Dalawang 3 na 550 watts, 1,100 watts. Tatlong Busca 160 watts, 480 watts. Isang Busca na 240 watts. So 240 plus 480, so 720 480
480. Kakainin niya. Ito maging 500 siya. So, 720 plus 1,100. So, 1,820 watts solar panels total. Yun. So, yun lang mga bossing. Hanggang sa muli. Pinakita ko lang kung gaano ka-efficiency SRNE Trina at Trina partnership. 71 volts VOC VMP, 30 amps current. So yun, hanggang sa muli mga bossing. Have a blessed and wonderful day. God bless us all.